Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw mga kaibigan, bigyan natin ng reaksyon itong ANC News. In-interview nga niya itong si isang sambayan convenor na si Attorney Howard Calleja at ang Filipino lawmaker na si Attorney Joey Salceda. Sinabi nga dito mga kaibigan na ito ay Sara Rodrigo Duterte tandem floated for 2022 polls. So nga sinasabi nila mga kaibigan na posibleng si Inday Sara Duterte at kanyang ama na si President Duterte na mag-tandem next year. Ito ay magiging vice presidente nga di umano si Rodrigo Duterte, ang ating presidente. So, yun nga mga kaibigan, ito ang napag-usapan nila. At ito sinasabi din dito na Salceda confident Sara Duterte can win 2022 presidential run. So, yun nga, sinasabi ng ating lawmaker na si Attorney Joey Salceda na posible or malaking potensyal na manalo si Inday Sara Duterte sa pagka-presidente. So mga kaibigan, bigyan natin ng tutukan lang natin dito mga kaibigan yung mga komento ng netizens kung ano talaga yung reaction niya dito. So doon po tayo magbe-base sa kanilang sinasabi. Ayan, ito. Sinasabi ni Rex Alvarez, takbo ka Sara para maprotektahan mo si Tatay Digong mo. Hindi na para sa bayan yan, kundi para makaiwas sa kaso ni Digong pagkatapos ng termino. Ayan. So, ito yung komento dito ni ating isang netizen mga kaibigan. Dahil nga dito, itong unang interviewer nga si isang sambayan governor Attorney Howard Calleja nga sinasabi nga niya dito na kung tatakbo nga daw di umano si Inday Sara Duterte, ito ay magiging ganun din ng administrasyon ng ating Pangulo ngayon dahil nga siya ay anak. Dahil sinabi dito na yung mga nagawa ni Duterte, yung mga like yung Philippine Sea na inangkin nga ng China ay hindi nga di umano kinontradict ni Sara Duterte. So para sa kanya, posible na kung ano yung nagawa ni President Rodrigo Duterte ngayon ay siya ring continuation sa kanyang anak. So, yun yung sinasabi niya. Sinasabi niya dito na talagang marami siyang sinasabi na yung mga promises nga ni President Rodrigo Duterte na hindi nagawa. Okay? So, mga kaibigan, bago ako magbigay ng aking komento dito, focus muna tayo dito sa mga netizens. Okay? So, ayan. So, meron sinasabi dito si Chabet Nadisibak. Yung pagtaas ng sahod ng mga pulis saka yung build project niya, yung 10 years expiration ng passport tsaka seaman book, yung pagsugpo sa COVID-19. Manood kayo ng balita sa ibang bansa, mas grabe pa pangyayari gaya ng India, Brazil, pang iba. Oo nga kaibigan, sinasabi nga nila na talagang walang nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit may isang sambayan naman mga kaibigan, mga netizens na sinasabi na mas marami pang worse na nangyayari na ibang country compared sa Pilipinas. So ito sinabi ni Lorna Zifra Channel, wow, unfulfilled promises? Gosh, who are these men having this stupid conversation? Nasabi niya ito mga kaibigan dahil nga sinabi nga nila itong mga sinabi nga ng ito ni Calleja, Attorney Howard Calleja, yung mga promises nga di umano ni Rodrigo Duterte na hindi nagagawa, mga ganun. So, kumbaga, parang kinakount lang nila ngayon itong mga pagkakamali. Iyon ang aking dito. So, aking punto sa kanyang comment ng netizen. So, hanap tayo ng iba pa dito mga kaibigan. Ayan, ito kay Andrea Cute. Sinasabi niya dito, kahit paano sabihin nyo against Duterte, malaki pa rin tiwala ng karamihan ng Filipino sa pamahala niya. Hindi inyo mauuto ang sambayanan ngayon. Zero na naman kayo sa darating na eleksyon niyan for sure. So ayan, ito ay talagang nakikita mo na ito ay pro Duterte. So ito mga kaibigan, itong mga netizens, itong mga comment mga kaibigan, talagang dito mo makikita kung sino yung against kay Duterte at sino yung humilihera kay Duterte.
Ayan, so tingnan natin dito. Sinasabi dito ni Tata Bined, pabayaan mo yan, takbo silang dalawa. Hindi yan manalo. Kami mga OFW, dami walang gana dyan. Kasi puro promise, wala naman nagawa. Ayan. So, ayan nga, sinasabi nga nila na wala nga daw nagawa si Duterte. Pero sa ibang sinasabi din na marami siyang nagawa. So, mga kaibigan, mahirap kasi, alam mo, sa ngayon kasi, lalo na pandemic, mas grabe yung responsibilities ng ating Pangulo. So, hindi din natin mabiblame yung mga netizens, mga kaibigan. So, bago ako magkomento mga kaibigan, patuloy muna natin basahin yung mga comment. Ito, sinasabi dito, tama ka dyan, dynasty shouldn't be the name of the game. Sara is not ready, mag-senador muna siya or congresswoman. Hindi ito popularity contest for presidency. Yun nga nasabi ng netizen ito mga kaibigan, kasi sabi nga ni Attorney Howard Calleja na mas sikat si Sara. At yun nga, sinasabi na mayor lang siya at meron pang mas iba na deserve talaga. Subalit talagang si Sara ang mas popular dito. Ayan mga kaibigan. So dito mga kaibigan, yung masasabi naman dito is ang pagsasabi po mga kaibigan na mag-senador muna siya or mag-congresswoman ay hindi po yan ang basihan para pwede kang maging presidente. Dahil alam naman natin po na maraming mga nasa senador, mga senadors, mga congresswoman na hanggang ngayon andyan pa rin sa kanilang posisyon, hindi nag-president. So, hindi po yan nagbabase. Nagbabase po yan sa kanilang kagalingan o ano ang kanilang pinaniwalaan, sa kanilang katapangan. At sa lahat mga kaibigan, yung taong bayan. So, kahit anong sabihin natin, kung talagang minamahal sila ng taong bayan, wala po tayong magagawa niyan. Ayan. So, hindi po maganda yung sasabihin natin na hindi siya ready. Dahil nga, hindi pa siya senador, kailangan muna siyang dumaan sa mga ganito, ganyan. Hindi po mga kaibigan, hindi po yan magbabase na talagang gagaling ka ng presidente kung napagdaanan mo yan lahat. Dahil marami naman po tayo mga naging presidente na dumaan po at same din naman. Okay? Ayan, so. Ayan, ito kay Ronald Fontelera. Ganyan magsalita ang mga taong nasa kabilang bakod. Hindi nila kinilala o napag-uusapan ang mga nagawa ni Duterte. Nasabi ito ni Roland Fontelera mga kaibigan dahil nga dito sa interview ng ANC na in-interview nga niya si Attorney Howard Calleja at itong ang lawmaker na si Attorney Joey Salceda ay lalo na dito kay Attorney Howard Calleja na sinasabi nga dito yung mga hindi nagagawa ni Duterte. At yun nga, sinasabi niya dito na hindi nila kinakilala, hindi nila pinag-uusapan yung mga nagawa ni Duterte. Yung usapin lang nangyari ay ito yung hindi nagawa ni Duterte. Ayan. So, tingnan natin mga kaibigan kung meron bang nag-contradict dito. Wala naman po. Ayan. So, sinabi ni Mike Lim, this is a good pro and con discussion. Maganda kung neutral yung host. Ayan. Kasi mga kaibigan, sinasabi po ng mga netizens dito na yung host mga kaibigan is parang against sa Duterte. So, sinasabi ng netizens na dapat kung maging host ka, dapat nasa gitna ka lang. Hindi mo, kahit sino man sa kanila na ayaw mo, kailangan gumitna ka lang kasi you are the host. 'Di ba? Kaya itong mga netizens, meron ding mga nasasabi dito sa interview na to. Okay? Ayan, so sinasabi nga dito, yung lalaking host na ito, pansin ni Kubayas. Ayan, so mga kaibigan, mahirap sabihin, pero yun nga sinasabi ng netizens na talagang bias yung kanilang anchor, yung interviewer dito, dahil nga parang parang against kay Duterte. Ayan, so meron si nito, Helen Estilo. Ang mga tao anti-Duterte, hindi nagkapera kaya galit. Ayan, so yun nga sinasabi niya, hindi na nagkapera kaya galit. Ayan, nako. Ayan, so maraming galit nga. Sinasabi dito. Ma'am Inday, for President hanggat popular ang Duterte po, run na po. Itanong lang po ng botante, ano ginawa ng Duterte admin? Madami po. Build from Japan, me and my family and friends, DDS. So talagang ito ay halatang against of Duterte administration. Ayan.
Ayan, meron namang nagsasabi dito, galing kay Lel Musimosi. Paraan lang yan ni Salceda, traidor, diskarte ng mga dulawan ang magsabi sa tao o pangunahan nila ang tao na tatakbo sa president para masiraan. Ayan, kasi nga, itong si lawmaker, Philippine lawmaker nga si Attorney Joey Salceda, sinasabi nga na dito na posibleng na ito nga ay tatakbo si Sara Duterte at posibleng manalo dito sa eleksyon. At sinasabi ng mga netizens na parang diskarte lang di umano niya para masiraan ang si Duterte. Ayan. It's a waste of time listening to Salceda, a person who speaks with complete shallow and dullness. Ayan. So dito talagang nakikita nila o napapansin nila na yung sinasabi dito ni Attorney Joey Salceda na parang hindi talaga, hindi kompleto, parang may shallow, parang may kulang, hindi mo alam, parang maganon. Parang hindi mo alam kung saan siya papanig or saan ba siya or parang ganon. Parang marami siyang, yung mga information niya parang, parang controlled and limited. Ayan, so sinasabi ni Ronnie Mandawe, pero despite of those failures, Duterte is still enjoying a very high ratings. Ayan. Sinasabi dito, nga naman, 'di ba? Ang daming ang mga pag-failures, pero 'di ba? Talagang mataas yung ratings ni Duterte. Kung makikita mo, kaibigan, sa ngayon, lalo na sa estado ngayon ng ating presidente, dumating yung pandemic at siya yung naging presidente, mga kaibigan, 'di ba? Kumbaga, hindi yan pinaplano. Walang sinong nagpaplano na mangyari yan, di ba? Pero siya ang nalagay sa ganyan na posisyon. Marami yung responsibilities niya sa kanyang nung naglingkod siya. Dahil nga itong number 1 pandemic, itong COVID. So, hindi madali maging isang presidente pag ganito ang sitwasyon, mga kaibigan. Kahit sa ang bansa, same din, hindi ganun kadali. Dahil talagang first time ito nangyari sa buong bansa, mga kaibigan. Worldwide na nangyari itong pandemic. So, alam mo minsan madaling sabihin, pero mahirap gawin, mga kaibigan, kung ikaw ang nasa posisyon ng ating Pangulo. Kung ikaw ang nagiging Pangulo, kaya mo ba? Siyempre, alam mo, minsan din tayo sinasabi na, kaya niya ni ganito, ganyan. Wala tayo sa posisyon na magsabi kasi hindi ikaw ang nasa posisyon. Kung meron siyang nagawa, meron din naman siyang hindi nagawa. Kung meron siyang hindi nagawa, meron din naman siyang nagawa. So, mga ganun, mga kaibigan, kahit noon pa man na mga Pangulo, meron ding mga ganun na issue. So, hindi yan nawawala hanggang ngayon, mga kaibigan. So, hindi po yan natin maaalis. Okay? So, dito mga kaibigan, ito, sinabi dito Louie Landayaw, mas malala ang Yolanda, isang bayan lang di magawa ng solusyon ng tuwad ng daan ni Pinoy. Ayan, puro sisi, walang solusyon. Ayan, kasi kung maalala natin, mga kaibigan, yung bagyong Yolanda nga yun ay sa kasagsagan na administrasyon ng former Pangulo na si Benigno Aquino. Ayan. So, yun nga, sinasabi nila na puro sisi, puro nga mga ganon. So, same din ang nangyari ngayon, mga kaibigan, puro sisi kay Duterte. Ayan. Ayan, so dito, sinabi ni Ben Cruz, Sara Gibo, para mo nang inilagay ang mga dilawan. Diyos, Sara, wag baka traidorin kanyan. Sara Gibo, para mo nang ilagay ang mga dilawan. Ayan, so paulit-ulit niya itong sinasabi, mga kaibigan. So, para sa kanya, hindi maganya na si Sara at si Gibo ang magtandem. Like Sara Duterte for President and Gibo for Vice President. Dahil nga alam nila na itong si Gibo dilaw. So mukhang may traido na mangyayari. So mga kaibigan, mahirap po magsabi. Hindi po natin alam na talagang nag-iba ng kanilang ngayon. So hayaan po kung anong gusto nila, Sara or Gibo. Kung anong talagang gusto nila, hayaan po natin. Ayan. Gines Serrano, sinabi niya, I also agree kasi si Noynoy Aquino, Cory Aquino at Ninoy Aquino done nothing after Marcos. Ayan. Joke itong oposisyon. Sa bagay, wala na sila mabulsa. Napunta na sa subway, MRT at highways. Gusto pa siguro makorrupt at magdami ulit ng addict and opposition.
Ayan, so itong sa amin ng ating isang netizens dito na para sa kanya, wala daw di umanong nagawa itong mga Aquino after the Marcos. At talagang hindi siya, para sa kanya, hindi siya makapaniwala sa itong mga oposisyon na ito dahil nga siguro wala nang mabubulsa ang mga Pero mga kaibigan, hindi na po natin masasabi dahil meron naman pong nagawa ang mga Aquino. Ayan. So mahirap po maghusga mga kaibigan sa hindi po natin alam. So kung meron man silang hindi nagawa or nagawa, hayaan natin sila mga kaibigan. Ayan, pero hindi namin kayo masisisi kung ano yung sinasabi nyo. Ayan, dito kay Antonio Ronquillo. Kalbo yung pinagsasabi mo panahon pa yun ng past administration tungkol sa West Philippine Sea. Yung pinagsasabi mo para rin sinisisi mo ang kanakaraang administration, Sara for President. Ayan, so dito may kaibigan, basahin muna natin. No matter how many new president we get for Philippines, it will always be the same poor economy forever. Ay mga kaibigan. So itong sinasabi dito mga kaibigan, itong problemang West Philippine Sea nga dahil ito ay parang ang kinin nga ng China mga kaibigan at ito ay parang hinahayaan lang ng ating president. Ito ay matagal na po na problema mga kaibigan. Kumbaga hindi ito nangyari sa ngayon. Ito ay hindi rin nasolusyonan kahit sa ibang presidente, kahit noong nakaraang presidente mga kaibigan. So nagkataon mga kaibigan na si President Duterte maraming responsibilities ngayon dahil nagsabayan lahat, lalo na sa itong pandemic. Kasi itong pandemic mga kaibigan, hindi po basta-basta ito. Kung ikaw ang nasa posisyon mga kaibigan, hindi mo rin masabi na ganun kadali, di ba? Kung hindi man nagawa ng mga previous president yung mga responsibilities nila, yung mga promises nila noon, mas lalo na mas hindi mabigyan ng focus ni Duterte ngayon dahil nga marami siyang problema nga. Hindi lang sa Pilipinas mga kaibigan, kundi sa ibang bansa. Ayan. So sinasabi din ng iba na kahit sino mang presidensya ang maglilingkod, talagang mahirap pa rin ang ekonomiya ng bansa. Dahil noon pa man talagang ganito na mga kaibigan. So, ayan. So ito mga kaibigan, yung sinasabi dito, clearly the isang sambayanan is afraid of Sara that they resort to negative campaigning almost in the same tone as a communist propaganda or Makabayan black statement in the midst of a pandemic. What a joke for this elitist group. Ayan, ito na nga yung sinasabi ko mga kaibigan. Like, sinasabi nga ng attorney, itong isang sambayan, convener na nga si attorney Calleja, Howard Calleja, na parang sinasabi nga na parang against sila kung tatakbo itong si Inday Sara Duterte. Dahil nga, ito ay anak ng president ngayon. At yun nga, hindi nila kinikwenta ngayon ang nangyayari. At sa panahon ba naman ngayon mga kaibigan, hindi po ito madali yung nangyari. Hindi madali din ang hinahandle ng ating presidente. Ayan. So, ito mga kaibigan, ang summary natin dito, sinasabi ng mga netizens na itong si isang sambayan convenor na si Attorney Howard Calleja nga na siya ay talagang against kay Duterte. So, against siya dito na magtandem silang dalawa at against din siya natatakbo si Sara Duterte. Ayan. At yung mga netizens nga din, talagang galit din itong interviewer ng ANC dahil nga bias siya. Kumbaga parang pinapanigan lang niya itong si Attorney Howard Calleja. At sinasabi din na dapat ikaw ay anchor or isang reporter or interviewer, dapat ikaw ay nasa gitna lamang. Kung sino man sa kanila ang ayaw mo, dapat you need to control, you need to think, you need to say na talagang nasa gitna ka. Ayan, kaya po maraming nagkomento din ng mga netizens. So, ito namang si a Philippine lawmaker na si Joey Salceda, sinasabi nila na parang hindi maintindihan, parang mukhang may traitor na mangyayari, at yung mga explanation siya, yung mga
statement, parang dullness daw di umano, parang shallow, parang kulang. So hindi maintindihan ng tao kung talagang ano yung talagang gusto niya na ano. So may sinasabi na mukhang may traitor, baka mag-traitor siya, na siya ay ano din. Kasi sinasabi niya na posible na mananalo si Inday Sara Duterte. At then, yun nga, para sa ibang tao na baka'y isang way or strategy na masisiraan si Inday Sara. At sa huli naman mga kaibigan, sinasabi din naman ng ating lawmaker na si Attorney Joey Salceda na nag-against naman din siya sa sinasabi ni Attorney Howard Calleja na yun nga, hindi posible na magiging the same yung kanilang pananaw. Dahil nga, nakasama na niya si Inday Sara Duterte, meron na silang mga activities or anong grupo na anuhan nila, nakikita di umano niya na iba yung kaiba si Inday Sara Duterte dito. So, hindi niya masasabi kung talagang same ng Pangulo ng kanyang ama. Dahil meron nakitaan niya si Inday Sara na kaiba din. So, yung sinasabi ni Attorney Calleja na kung ano yung administrasyon ngayon kay President Rodrigo Duterte, same din yung mangyayari kung si Inday Sara ang magiging presidente. At ito naman si Attorney Joey Salceda sinasabi na mukhang iba naman. Mukhang hindi naman siguro dahil napapansin niya na may kaiba din si Inday Sara. So yan mga kaibigan, para naman sa aking conclusion or para sa aking sariling opinion dito, mga kaibigan, hindi po natin kayo o lahat, o hindi po natin masisisi yung mga netizens kung ano yung mga opinion nila, dahil opinion po nila, we have to respect that. Pero yung aking comment naman dito sa kanilang sinasabi, masasabi ko na talagang merong galit kay Duterte at merong hindi. So nakahati po ang lahat, merong anti at saka pro. Ayan. So ang masasabi ko mga kaibigan ngayon, mahirap kung ano po yung kung tatakbo man si Sara Duterte for President next year, wala naman siguro masama mga kaibigan, di ba? Walang masama na kasi yun nga, marami naman din siyang nagawa. Sinasabi nga na mayor lamang siya. Hindi naman po basihan lang yung kailangan kadumaan ng mayor, congresswoman at senador para magka-president. Kasi marami naman pong nagiging ganon na same din yung kanilang pamamalakad. So wala po yan nagbase. So itong si Inday Sara Duterte, wala naman sigurong problema kung siya'y tatakbo, di ba? Kasi kahit anak pa siya, meron pa din silang kaibahan mga kaibigan. So tama yung sinasabi ni Attorney Joey Salceda na meron din siyang kaibahan. Hindi lang talagang pareho Rodrigo Duterte yung pamamalakad. So, ito namang sinasabi ni Attorney Calleja na marami siyang hindi nagawa. Itong pagtatakbo si Sara Duterte, parang salamin din niya ito. Parang i-continue. So, yan yung masasabi ko. Siguro yan yung sinasabi niya dahil yan yung nakikita niya. Pero yun nga, sabi ng mga netizens nga, yung nakikita nila dito yung kamalian ng Duterte. Yung mali. How about yung mga nagawa ni Duterte? So, halata para sa netizens na itong interview, itong sinasabi ni Attorney Calleja na parang against talaga ni Duterte. Ayan. So, ang masasabi ko talaga, syempre normal mga kaibigan dahil ito ay isang interview at merong mga against at meron ding hindi. So, ang sa akin naman, kung si Sara Duterte ang tatakbo, wala naman sigurong masama mga kaibigan. Dahil kahit anak pa man siya, meron pa din silang kaibahan. At kung makikita mo, wala naman silang nagawang masama mga kaibigan, di ba? Si Sara Duterte, kung makikita mo siya sa Davao, di ba? So, why we judge Sara Duterte? So, hayaan natin mga kaibigan kung tatakbo si Sara Duterte. Pero sa akin naman, itong sinasabi nila na Sara Rodrigo Duterte tandem. Sa akin kung presidente si Sara Duterte at ang vice president ay si President Rodrigo Duterte. Yung sinasabi nila nga na give chance to others. So, para sa akin, yes, pwede namang pagbigyan natin yung chance sa yung iba.
kung mananalo ito na tandem mga kaibigan, wala po tayong magagawa. Dahil sa kahuli-hulihan po mga kaibigan, ang taong bayan din po ang magdedesisyon. Ayan, di ba? Kung maalala niyo mga kaibigan, ang taong bayan ang nagdesisyon din tayo mga yun nga, pag tumatakbo na yung Pangulo, pag election na, maraming ang sinasabi, support dito, support doon. Tapos pagdating, pag nasa posisyon ka na, ibabash ka, di ba? Ganon din yung mangyayari, same kahit ma-politiko, kahit ma-celebrity, mga kaibigan, same din. Kahit ma-beauty pageant, mga kaibigan, kunyari, support, kunyari, sumuporta ka, pero pagdating kung ikaw na ang nasa kalagayan, kung nandyan ka na sa posisyon, mga kaibigan, ano yung ginagawa natin, di ba? Binabash din, di ba? So, mga kaibigan, sana wag din tayong maging judgmental. Kung ano man ang kanilang desisyon, hayaan natin. Kasi hindi natin alam, tayo, nagbabasa lang tayo ng mga information. Na nakikinig lang tayo. Pero hindi natin alam kung ano yung totoo, di ba? Tsaka yung mga mga kaibigan yung sinasabi na walang nagawa. Meron naman sigurong nagawa ang ating Pangulo mga kaibigan, di ba? So, magkaiba lang yung strategies mga kaibigan. Pero hindi ko din masisisi itong si Attorney Calleja dahil nga baka ito yung mga nakikita niya, ito yung niya, baka yung galit niya, ganun. Kasi tayo, mga tao, meron tayong pinapanigan din. Kung ayaw niya sa tao, ayaw din niya. So, wala tayong mga kaibigan. So, kung ano man kung ayaw man nila ng Duterte, kung ayaw man nila, wala po tayong mga kaibigan, dapat nating tanggapin. Kaya nga, sinasabi ko, sa kahuli-hulihan, taong bayan pa rin ang magdesisyon. Kaya kung sino man yung galit or against kay Duterte, mga kaibigan, wala po tayong magagawa. Diba? Ayan, we have to respect mga kaibigan dahil hindi po natin alam ang nangyayari. Kung ikaw ang nasa posisyon, hindi din madali. Okay? So, yan yung masasabi ko mga kaibigan. Ano sa palagay niyo mga kaibigan? Anong masasabi niyo dito sa aking komento? Ano yung masasabi mo sa ganitong issue na tatakbo nga daw si Sara Duterte for President? Ano yung masasabi mo? At ano yung komento mo dito mga kaibigan kung sakaling si Sara Duterte at Vice President niya si kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte? Ano yung maging komento or opinion mo mga kaibigan? Kung ano man yung komento dito mga kaibigan, welcome ka dito sa aking bahay, okay? Sana huwag kalimutang i-like and i-subscribe ang aking channel kaibigan. At maraming salamat po.